Dahil maraming haka-haka na naliksik daw muna tungkol sa vasectomy si Drew Arellano bago sumailalim sa nasabing procedure. Ang pamahalaan matagal na raw itong isinusulong bilang isang paraan ng family planning. Narito po ang aking report. Happy vasectomy. Katatapos lang magpabasectomy ni Drew Arellano sa ospital sa post na ito ng asawa niyang si Chika Minute host Iya Villania na nang i-share ng GMA Integrated News ay umani lang libu-libong likes. Ang vasectomy ay isang minor surgical procedure at uri ng male birth control kung saan puputulin ang daluyan ng sperm para hindi na lumabas sa katawan ng lalaki. Sa caption ng hiwalay na post ni Drew, sinabi niyang advance Mother's Day gift niya kay Iya ang procedure na umani ng respeto hindi lang ng mga kaibigan kundi ng publiko at maging ng Commission on Population and Development. We're super impressed with what Drew did, no? Kasi nga 0.1% of males in the Philippines undergo vasectomy. So it's telling yung data natin pa lang. Kaya to see a popular personality doing that, no, we laud Drew Arellano for doing that, no. So may your tribe increase. Matagal na rin pinopromote ng pamahalaan ng vasectomy bilang isang paraan ng family planning. Pero wala pang 1% sa mga kalalakihang Pilipino ang gumagawa nito kahit isang beses lang ito gagawin kumpara sa ibang paraan na paulit-ulit at nakasalalay lang sa mga babae. Female-centric methods pa rin are the most popular method in the Philippines. So mga women pa rin, may increase in family planning usage sa Pilipinas pero sa mga kababaihan. Si Drew nagulat sa naging reaksyon ng mga tao sa kanyang pagpapavasectomy na noong nakarang taon sana niya ito gagawin. Hindi lang natuloy, kaya nagkaroon ng panglima. So, nalaman ko na lang din na may mga kaibigan ako nag-vasectomy after I did it because nga they reached out. Parang, oh, welcome to the V Club. Nag-research din daw si Drew kaya alam niyang hindi totoo ang mga haka-haka tungkol sa vasectomy. If there's already medical data, then ako, I follow medical data and I believe that when the data shows itself that it's okay, then it's okay. Kapag nagpa-vasectomy, is pinuputol lang po yung anurang kunlay. Kung baga, hindi naman po yan, hindi po siya nakakaapekto doon sa gana sa sex. Yung fear nila, kaya ayaw nila. So, hindi po totoo yun. Dito sa Quezon City, 242 lamang ang kalalakihang sumailalim sa vasectomy ngayong taon kumpara sa 26,648 na kababaihang nagpa-bilateral tubal ligation ngayong taon. Sana raw matanggal na ang stigma ng family planning, nakasalalay lang sa mga kababaihan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.